Magandang araw sa iyo, Kuya Barry. Ako nga pala si Billy. Nais ko lang po sanang ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko po malilimutan. Hindi ako masyadong maalam sa pagkukwento, kung kaya sana maunawaan ninyo kung hindi gaanong maayos ang aking pagkukwento. Taong 1990, dahil pista po sa kabilang baryo, nagpasya akong pumunta roon para dumalo sa isang sayawan. Binata pa po kasi ako noon, Kuya Barry, at nasa edad na 19 lamang. Kahit po madilim ang daanan, mag-isa kong binaybay iyon. Dala ko naman kasi ang flashlight ng aking ama, kung kaya panatag ako. Sa aking paglalakad, nakasabay ko yung isa kong kababaryong si Luis. Habang kami po ay naglalakad, maingay kami nag-uusap tungkol sa mga balak naming gawin pagdating namin sa sayawan. Wika pa niya, maghahanap daw siya kaagad ng babaeng isasayaw at sisigurduhin niyang mabibihag ang puso nito. Tawa lang ako ng tawa noon, pero bigla akong natigilan noong mapadaan kami sa may sapa. Noong nasa pangpang na kami noon, nakaamoy kami ng mabahong amoy. Magkahalong lansa at saka parang dumi ng manok. Dahil sa matinding amoy na dala ng hangin, napatakip ako ng aking ilong. Ganon din yung kaibigan kong si Luis. Maingat kaming tumawid sa mababaw na tubig ng sapa patungo sa kabilang pangpang. Pagkatungtong namin sa kabilang pangpang, pareho kaming natigilan sa paglalakad. May narinig kasi kaming kaluskos sa masukal na parte. Nagkatinginan kami ni Luis at walang ano-ano'y inilawan ko iyon. Nung una, wala kaming nakita. Pero noong ginala ko ang liwanag ng flashlight, may nahagip ang sinag noon. Nanlaki ang aking mga mata noong makita ko ang isang babaeng hubot-hubad na nakatuwad. Dahil sa ilaw ng flashlight ay bigla iyong napalingon sa amin. Kitang-kita namin ang paglalaway niya at dahan-dahang pagbuhaghag ng kanyang buhok. Kasunod noon, biglang nagbaga ang kanyang mga mata na animoy bilog na buwan. Pareho kaming hindi nakagalaw ni Luis habang nakatitig sa babae. Ang mas ikinagambal pa namin ay noong makita naming bigla iyong tinubuan ng makapal na balahibo. Para kaming hihimatayin sa takot. Pero kahit anong gawin namin ay hindi namin maigalaw ang katawan namin. Walang ano-ano, ang babaeng naging mabalahibong nilalang ay nagpalit anyo sa isang maitim na baboy. Pinilit ko makagalaw, lalo na nung umarap sa amin ang baboy na nakalabas pa ang kanyang mga pangil. Alam kong aswang iyon, Kuya, kaya sinimulan ko lang magdasal habang pilit na ginagalaw ang aking mga daliri sa paa. Napabuntong hininga na lang ako nung maigalaw ko ang aking paa dahil kinagat ako ng langgam. Dali-dali kong tinapik si Luis at tinawag hanggang sa maigalaw din niya ang kanyang katawan. Noong makagalaw na kaming pareho, tiningnan namin ang aswang. Parang naghahanda na yun sa pagsugod sa amin dahil parang toro siyang kinakahig niya ang kanyang mga paa sa lupa. Bago pa man kami malapitan ng aswang na nagpalit anyo sa isang baboy, kumaripas na kami ng takbo. Wala kaming pakialam sa isa't isa noon ni Luis dahil balak lamang naming makaligtas sa panganib. Hindi namin alam kung babalik kami o tutuloy sa kabilang baryo, pero nang dalhin ako ng mga paa ko sa daanan patungo sa karatig na yun, ay sumunod na rin sa akin si Luis. Habang kami ay tumatakbo, may naririnig kaming mga angin na humahabol sa amin. Hindi ko na lamang iyon nilingon dahil maaantala lang ang aking pagtakas. Malapit na kaming makarating sa kalsada ng mga panahong iyon. Kahit hingal na hingal kami ay hindi namin nagawang tumigil dahil maliban sa angil ay may naririnig na kaming huni ng tiktik. Noong ilang dipa na lang kami sa kalsada, pareho kaming nagtaka dahil biglang nawala iyon. Sa halip,
Noong inilawan ko ang paligid ay muli kaming napabalik sa pangpang ng sapa kung saan namin nakita ang nagpalit anyong aswang. Halos mahimatay ako dahil sa takot ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko, lumalaki ang aking ulo at tumatayo ang lahat ng mga balahibo ko. Walang ano-ano, biglang tumakbo ulit si Luis. Wala na akong nagawa kundi ang sundan siya, pero noong makalapit kami sa kalsada ay para kaming umulit sa kung saan kami nagmula dahil nasa pangpang ulit kami ng sapa. Alam kong hindi na maganda iyon at pinaglalaroan kami ng kung anumang hindi namin nakikita. Kung kaya, sumigaw ako. Hinamon ko ang kung anumang nakikipaglaro sa amin na magpakita siya. Noong una ay walang nagparamdam sa amin, pero kalaunan ay may narinig kaming huni ng tiktik. Napakahina noon na animoy nasa gilid lang namin. Pagkakisap ng aming mga mata, nasinda kami nang matantong nasa tabi na namin ang aswang na nakita namin. Hanggang dibdib ang laki ng baboy na iyon, kung kaya nangatog ang aking mga tuhod. Naglalaway siya habang inaamoy-amoy kaming pareho. Habang inaamoy-amoy niya kami ay para kaming estatwa ni Luis. Napaihi pa nga ang aking kasama dahil sa kanyang takot. Maya-maya'y mabuti na lamang may narinig kaming ingay na mga nag-uusap-usap sa kabilang pangpang ng ilog. Kung kaya't sumigaw kami ng sumigaw upang makahingi kami ng tulong. Dahil sa ginawa namin ay parang nataranta ang aswang. Nagpaikot-ikot siya sa amin na parang nagwawala at nawawala sa kanyang sarili. Maya-maya'y dinig na namin ni Luis na malapit na sa kinatatayuan namin ang mga nag-uusap na tao. Laking gulat na lang namin noong biglang tumakbo paalis sa tabi namin ang baboy hanggang sa tuluyang naglaho sa kasukalan ng madilim na gubat. Sa isang kisap ng aming mga mata, naroon at nakatayo malapit sa amin ang tatlong kalalakihan. Nagtataka sila habang nakamasid sa amin ni Luis. Noong mapansin ng isa na gumalaw kami ng aking kasama, tinanong niya kami kung ano ang nangyari. Pero kahit na sinubukan kong magsalita ay nanunuyo pa rin ang aking lalamunan, dahilan para maging impit ang boses ko. Nang lumaon, nakapagsalita kami ni Luis at sinabi namin ang lahat ng nangyari sa amin. Kahit ng mga sandaling iyon, kinabahan pa rin kami, lalo na nang malamang naming nabagat pala kami ng aswang na naaktuhan naming dalawa na nagpapalit anyo. Nagpasya na lang kaming sumama sa tatlong lalaki dahil patungo naman sila sa kabilang baryo kung saan kami papunta. Minabuti naming hintayin mag-umaga para makauwi. Mahirap na, baka kasi maharangan kami ulit at mapaglaruan ng bagat na aswang. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang ibahagi sa inyo itong kwento tungkol sa kakilala ni Lolo Sebastian. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dondon at ang kakilala naman ng aking abuelo ay tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Jose. Noong kabataan kasi ng aking abuelo, kilala siya bilang basagulero. Madalas siyang nadadawit sa mga away sa kanilang lugar at sa karatig baryo nila. Subalit sa pagiging basagulero ni Lolo Jose, nagamit niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ng minsang nauso sa kanilang lugar, ang aswang. Sa baryo kasi nila Lolo noon, may 3 buntis na naninirahan. Marahil dahil doon, nagkaroon ng mga pang-aaswang sa kanilang lugar. Noong una, hindi naman naniniwala sa ganoong nilalang si Lolo Jose. Ngunit nang siya na mismo ang nakasalamuha ng aswang, ay nagbago ang kanyang paniniwala. Isang gabi noon, galing sa kabilang baryo si Lolo Jose. Ginabi siya ng uwi dahil kaarawan ng kanyang kaibigan.
Habang naglalakad si Lolo Jose pauwi sa kanilang baryo, may nakasalubong siyang isang matandang lalaki. Hindi naman pinansin ni Lolo Jose ang lalaking iyon dahil wala siyang pakialam sa matandang iyon. Nang magkasalubong naman sila ng matandang lalaki ay nagkatitigan silang dalawa. Hindi alam ni Lolo pero nakaramdam siya ng kilabot dahil sa pamamaraan ng pagtitig sa kanya ng matanda. Subalit kahit na ganoon na, nagpatuloy si Lolo sa kanyang paglalakad. Napahinto lang siya sa kanyang paglalakad nang marinig niyang nagsalita ang lalaki. "Hindi ka ba natatakot umuwi ng gabi?" tanong ng matandang lalaki. Wala namang pag-aalinlangang nilingon ni Lolo ang matandang lalaki. Muli nagkatitigan silang dalawa. Napangisi pa nga ang matandang lalaki nang makitaan ng galit ang mukha ni Lolo. "Kailangan mo matutunang kontrolin ang galit mo. Paano kaya kung gamitin mo sa kabutihan iyang kakayahan mong makipaglaban?" tanong pa ng matanda. Napailing naman si Lolo at dahil daw sa inis ng kanyang naramdaman sa lalaki ay hindi nakapagpigil ito. Sinugod niya ang matandang lalaki ngunit laking gulat ni Lolo nang mabilis na nakailag sa kanya ito. "Ah, sino ka ba?" sigaw na tanong ni Lolo sa matandang lalaki. Napangisi naman ang matandang lalaki kay Lolo at hindi na nagsalita pa. Muling sumugod ang aking abuelo ngunit nakakailag pa rin sa kanya ang lalaki. Nakakaramdam na ng pagod si Lolo ngunit hindi pa rin niya tinatamaan ang matanda. Makalipas pa ang ilang sandali, kusang bumagsak ang katawan ni Lolo sa lupa. Pagod na pagod siya at tila hindi na niya kaya pa ang gumalaw. "Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin?" tanong ni Lolo. Napatawa lang ng mahina ang matanda. Napapikit naman noon si Lolo Jose dahil sa antok at pagod na biglaan niyang naramdaman. Ang huling dinig lang niyang sinabi ng matanda bago siya makatulog ay ang mga katagang, "Gamitin mo sa kabutihan ang ipagkakaloob kong kakayahan sa iyo. Kahit hindi mo pa ako natalo sa pagsubokong ito, ay pipiliin kita dahil busilak ang iyong puso." Kinabukasan ay nagising si Lolo sa gitna ng kalsada. Ramdam niyang napakabigat ng kanyang katawan. Pinilit niya ang bumangon at nang makabangon na nga siya ay nagpalinga-linga siya sa paligid. "Ano ba yun? Sakit ang ulo ko. Ano ba nangyari? Panaginip lang siguro yung kagabi." Wika pa niya sa kanyang sarili. Maglalakad pa sana siya ngunit natigilan siya nang may mapansin siya sa kanyang liig. Ramdam niya kasing may mabigat doon, kaya't hinawakan niya ito. Ano kaya ito?" tanong pa niya sa kanyang sarili. Tiningnan niya ito. Napagtanto niyang isa iyong medalyon. Ang labis na ipinagtataka raw ni Lolo kung saan niya nakuha iyon gayong wala namang siyang suot na medalyon. Hindi na lang niya pinagtuunan pa ng pansin iyon dahil wala namang siyang maisip na maaaring magbigay sa kanya ng ganoong medalyon. Hindi rin niya hinubad iyon at suot-suot niya iyon hanggang makauwi siya. Simula naman ng araw na suot ni Lolo Jose ang medalyong iyon, may napansin siya sa kanyang sarili. Madalas na mabigat ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit pero hindi na lang niya pinansin iyon. Hanggang sa isang beses noon, hindi makatulog si Lolo Jose sa hindi niya malamang dahilan. Napapabalikwas siya sa kanyang higaan dahil hindi siya makatulog. "Ano ba naman itong nangyayari sa akin? Bakit kaya napakaalinsangan ng panahon?" tanong niya sa kanyang sarili. Nang walang ano-ano, napahawak na lang si Lolo Jose sa kanyang tainga dahil may nauulinigan siyang mga boses.
Hindi niya alam kung saan iyon nagmumula, kaya't napapikit siya habang nakatakip sa kanyang tenga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang nakarinig ng paghuni ng tiktik. Napakalakas ng pandinig ni Lolo Jose ng gabing iyon. Pilit niyang iwinawaksi ang kanyang naririnig, ngunit hindi niya kinaya ito. Nagpasya si Lolo Jose na lumabas sa kanyang silid upang tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Noong nasa labas na si Lolo Jose, wala namang kakaibang nangyari. Labis naman ang kanyang pagtataka dahil naririnig pa rin niya ang malakas na paghuni ng tiktik, gayong napakatahimik naman ng paligid ng kanilang baryo. Dahil doon, nagdesisyon siyang maglakad-lakad na lang muna. Hanggang sa napahinto na lang si Lolo Jose sa isang malaking puno ng mangga. Hindi alam ni Lolo kung bakit siya huminto roon, ngunit nakakaramdam siya ng tila may kung anong nilalang na naroroon. Nang walang ano-ano, may biglang bumagsak sa harapan ni Lolo Jose. Nagulat siya sa kanyang nakita. Isang mabalahibong nilalang na may makintab na balat ang nasa harapan niya. Naglalaway ito habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Mabilis ang naging pagkilos ng nilalang na iyon patungo kay Lolo Jose. Sinugod siya ng nilalang na iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kahit na hindi handa si Lolo sa pag-atake sa kanya ng nilalang, ay nagawa niyang umilag. Naging mabilis din kasi ang paggalaw ni Lolo at nasasabayan nito ang bilis ng nilalang. Marahil ay nagalit sa kanya ang nilalang, kaya mas binilisan pa nito ang kanyang paggalaw. Nasalisihan naman nito si Lolo at tatamaan ang abuelo ko sa kanyang tiyan dahilan para tumilapon si Lolo Jose. Mabilis naman bumangon ang aking abuelo at sinugod din ang nilalang. Nakaramdam kasi ng galit si Lolo Jose dahil doon. Uminit din ang kanyang katawan, kaya nagawa niyang mas bilisan ang kanyang pagkilos nang sugurin niya ang nilalang. Marahil ay hindi nakapaghanda ang nilalang na kalaban ni Lolo, kaya tinamaan niya ito. Tumilapon ang nilalang kung kaya sunod-sunod itong inatake ni Lolo Jose. Natamaan niya ang nilalang at sa bawat pagtama niya rito ay napapadaing nito. Hindi na kontrolado ni Lolo ang kanyang galit, kaya nasuntok niya ng malakas ang aswang dahilan para tumagos iyon sa tiyan ng nilalang. Humupa lang ang galit ni Lolo Jose nang makita niya ang katawan ng aswang na nakatihiyaya sa lupa. Dahil sa nangyari, mabilis na napatakbo si Lolo Jose pauwi sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa kanyang silid at napaisip. Noong mapagtanto niya kung ano ang kanyang nagawa, ay nakaramdam siya ng takot. Papaano kaya kung balikan ako ng angka niya? Ngunit hindi naman nila ako makikilala. Wika niya sa kanyang sarili. Noong nasa ganoong sitwasyon si Lolo Jose, dahil sa kanyang pagod, hindi niya namalayan nakatulog pala siya. Kinabukasan, pagkalabas niya ng kanyang bahay, narinig kaagad niya ang bali-balitang may pinatay sa kanilang lugar. Nakaramdam ng kaba si Lolo dahil doon. Naku Mari, narinig mo ba yung kagabi? Siguro nahuli iyon kaya pinatay doon. Balita kasing aswang ang pamilya ng lalaking iyon. Dinig ni Lolo Jose sa mga nag-uusap na napapadaan sa kanilang bahay. Pumasok siya sa bahay niya at balisang nag-isip roon.
Napapahawak pa siya sa kanyang medalyon. Hindi naman masama ang ginawa ko ah. Lumaban lang ako. Hindi mo naman ako pababayaan. Wika niya habang nakahawak sa medalyong nasa liig niya. Simula ang pangyayaring iyon kay Lolo Jose, madalas daw siyang nababalisa lalo na kung may naririnig siyang mga paghuni sa kanyang paligid. At dahil doon, hindi na siya lumabas pa ng kanilang bahay. May mga pagkakataon din daw na dinadalaw ng aswang si Lolo Jose. Kapag nangyari iyon, ay sigaw siya ng sigaw. Hindi ko sinasadyang patayin ang kasama ninyo. Lumaban lang ako. Sa inyo na itong medalyon ko. Iyon daw ang madalas naririnig ng mga tao na isinisigaw ni Lolo Jose. Hanggang sa isang umaga, nagulat na lang ang mga tao sa lugar nila dahil sa nabalitaan nilang nagpakamatay itong si Lolo Jose. Ayon pa sa kanila, tila hindi na nakayanan pa ni Lolo Jose ang nangyayari sa kanya. Hindi niya rin kontrolado ang kanyang sarili lalo na kung nakakaramdam siya ng galit at pag-iinit sa kanyang katawan. Nakita kasi siyang nakalambitin ang matanda at wala ng buhay. Ang haka-haka sa kanilang lugar ay nabaliw itong si Lolo Jose dahil sa kapangyarihan ng medalyong suot-suot niya. Hindi niya kinaya ang epekto nito sa kanyang katawan kung kaya tinalo siya ng kanyang medalyon. Ang ipinagtataka lang ng mga tao sa kanilang lugar, nang mamatay si Lolo Jose ay wala na ang medalyon sa kanyang katawan. Hindi nila alam kung saan iyon napunta. Ang sabi lang nila, marahil ay naghanap iyon ng bago niyang tagapangalaga dahil patay na si Lolo Jose na hindi kinaya ang taglay na kakayahan ng medalyon. Lumipas ang mahabang panahon. Ayon sa Lolo Sebastian ko naman nakakilala ni Lolo Jose, ganun din daw ang nangyari sa kanya. Nakasalubong din daw niya yung matandang lalaki na siguro yun ang nagbigay ng medalyon kay Lolo Jose. Hinamon din daw siya nito ngunit hindi siya lumaban. Pinagtawanan daw siya ng matandang lalaki at sinabing duwag siya. Ngunit ngumisi lang si Lolo Sebastian sa kanya. Maya-maya'y inalok daw siya ng matandang lalaki ng medalyon. Nagulat naman si Lolo Sebastian dahil alam niyang yung medalyong iyon, yun din ang dating suot-suot ni Lolo Jose. Tinanggihan niya ito. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan. Alam kong iyan ang magbibigay sa akin ng hirap at pagdurusa kagaya ng ginawa niyo sa aking kaibigan na si Jose. Galit na wika ni Lolo Sebastian. Tumawa lang ang matandang lalaki at lumakad ito papalayo. Napaisip ang aking Lolo Sebastian ng mga oras na iyon sa mga nangyari. Maaaring ginamit ng nilalang ang tapang at galit ni Lolo Jose para maisuot lang sa kanya ang medalyon na kwintas na iyon. Maaaring nagbigay ito ng lakas at bilis sa pagkatao ni Lolo Jose, ngunit may taglay pala itong sumpa para hindi kayanin ng isang ordinaryong tao ang kapangyarihan ng medalyong iyon. Maaaring nagpakamatay si Lolo Jose dahil kung ano-ano na ang kanyang nakikita at naririnig na hindi pangkaraniwan sa isang ordinaryong tao na katulad niya. Naging matalino ang aking Lolo Sebastian dahil hindi niya tinanggap ang alok ng matandang iyon, kahit pa magbibigay ito ng kakaibang kapangyarihan sa kanya. Hindi lahat ng kapangyarihan ay may maidudulot na kabutihan sa tao. Maaaring merong kang anting-anting na pwede mong gamitin sa kabutihan. Ngunit katulad ng medalyong iyon, kakaiba ang kapangyarihang idudulot sa taong magsusuot nito.
Nagkaroon nga ng kakaibang lakas si Lolo Jose, ngunit kamatayan naman ang naging kapalit nito. Nakakatakot po, Kuya Bari, na maghangad at tumanggap ng mga ganitong klasing bagay, lalo na kung hindi ka handa at hindi mo alam ang magiging taglay nito sa iyong hinaharap. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Don Don. Isang magandang araw po sa lahat ng kasundo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maria. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang kahindik-hindik na karanasan na nangyari sa akin noon na hindi ko akalaing maaari palang mangyari sa tunay na buhay. Ang buong akala ko po, Kuya Bari, ang mga ganoong bagay ay sa pelikula lamang mapapanood. Ngunit hindi pala. Sapagkat maging ako mismo ay nakasaksi at nakaranas nito. Bata pa lamang po ako ay sanay na akong mamuhay sa hirap. Nasanay ako noon na iisang beses lamang kong kumain sa isang araw. Sa katunayan nga, para sa akin, maswerte na nga kami at kahit papaano ay nagkakaroon pa rin ng laman ang aming mga sikmura. Sa labis ba naman na kahirapan ng buhay, paano pa namin magagawang magreklamo sa kakarampot na biyayang aming nakukuha kung gayong ito na lamang ang dahilan kaya kami nabubuhay? Isang kahig, isang tuka. Ganyan kami kung ilarawan ng karamihan. At dahil matatanda na rin ang aking mga magulang, kadalasan ay hindi na sila nakakapaghanap buhay pa. Gustuhin ko mang tulungan sila ay masyado pa akong bata noong mga panahong iyon. Kaya wala po akong nagawa, Kuya Bari. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal, binawian sila ng buhay. Iyon na yata ang pinakamasakit na pangyayari na aking naranasan sa aking buong buhay, ang mawalan ng mga magulang. Naiwan po akong mag-isa dahil wala naman po akong mga kapatid. Binalot ako ng labis na lungkot at sakit ng mga panahong iyon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin at papaano pa ipagpapatuloy ang buhay. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak at humiling sa may kapal na sana ay isama niya na lang din ako sa aking mga magulang. Ngunit isang araw, nagising na lang akong bigla mula sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa isang haplos na aking naramdaman. Nang idilat ko ang aking mga mata, bumungad sa aking harapan ang isang hindi pamilyar na lalaki. Nakangiti siya sa akin na agad kong ipinagtaka. Nagtanong po ako kung sino siya, ano ang kanyang kailangan sa akin, at kung papaano siya nakapasok sa mumunting kubo na nagsisilbi kong tahanan. Sa halip na sagutin niya ang aking mga katanungan, sinabi niya na lamang sa akin na wag daw akong mag-alala dahil tutulungan niya ako. Inalok niya ako na sumama sa kanya upang makalayo na raw ako sa mga masasalimuot na naging karanasan ko sa lugar namin. Sinabi niya rin sa akin na magiging maganda raw ang buhay ko kung sasama ako sa kanya. Bagamat nagtataka po ako, Kuya Bari, mas pinili ko pa rin sumama sa lalaking iyon kahit hindi ko pa man siya kilala. Marahil ay nadala ako sa magagandang alok na kanyang sinabi, kung kaya't nagawa niya akong makumbinsi na sumama sa kanya. Tulad nga po ng kanyang sinabi, inilayo niya ako sa lugar na dati naming tinutuluyan. Dinala niya ako sa kanilang probinsya sa Bulacan. Hindi po ako makapaniwala nang makita ko ang ganda at laki ng kanyang bahay. Napakalayo noon sa lugar na aking kinagisnan. Ni minsan hindi ko naisip na balang araw ay makakakita ako at makakapasok sa ganoong klaseng lugar. Hindi mawala-wala ang mga ngiti sa aking labi ng mga oras na iyon, lalo pa
nang sabihin sa akin ng lalaki na simula sa araw na iyon ay doon na rin daw ako maninirahan kasama niya. Lumipas ang mga araw at unti-unti ko ngang nakalimutan ang naging pagkawala ng aking mga magulang. Naging maayos nga po at maganda ang naging buhay ko sa poder ng lalaking kumupkup sa akin na itago na lang po natin sa pangalang Kiko. Dahil sa kanya, naranasan at nakamtan ko ang mga bagay na akala ko noon ay hanggang pangarap ko na lamang mararanasan. Tulad ng makakain ng mga masasarap na putahe, tumira sa komportableng bahay, makakain ng higit pa sa 3 beses sa isang araw at marami pang iba. Lumipas ang ilang buwan na taon hanggang sa ako po ay magdalaga. Hindi niya pa rin sinasabi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahil doon, hindi ko rin maiwasang hindi mapaisip at mapatanong sa aking sarili kung sino nga ba siya talaga at bakit niya ako tinutulungan. Gustuhin ko mang magtanong sa kanya, hindi ko po magawa dahil halos parati siyang wala sa bahay. Ako at ang mga kasambahay lamang ang tanging naiiwan doon. Hindi ko rin maintindihan, Kuya Bari, kung bakit parang ikinukulong lang niya ako sa loob at ayaw palabasin man lang. Simula kasi nang kinungkup niya ako, pinatira dito sa kanyang bahay, ay hindi niya ako hinahayaang makalabas kahit 1 beses man lang. Tanging sa bintana ko na lang nakikita ang mga tanawin sa labas. Noon po ay hindi ko naman po iyon pinapansin dahil mahigit 8 taon pa lang po ako noon at ang tanging mahalaga para sa akin ay ang pinapakain lang niya ako. Ngunit ngayon ay tila iba na. Nang ako po ay magdalaga, nagkaroon ako ng pakiramdam na hindi na ito tama. Bagamat hindi po ako nakapag-aral, Kuya Bari, alam ko pong hindi tama at hindi normal na ikulong ang isang tao sa loob ng bahay sa loob ng ilang taon. Kaya naman po gumawa po ako ng paraan. Sinubukan kong tanungin ang mga kasambahay sa pagbabakasakaling alam nila ang dahilan kung bakit hindi kami hinahayaang makalabas ni Kuya Kiko sa kanyang tahanan. Opo, tama kayo sa inyong narinig. Maging ang mga kasambahay niya rito ay hindi rin pinapayagang makalabas na katulad ko. Sa kasamaang palad, maging sila ay hindi din daw alam ang dahilan ng kanilang amo kung bakit ayaw silang palabasin man lang. Sa katunayan nga raw, ay noon pa man ay gusto na nilang magretiro sa pagiging katulong. Ngunit hindi raw pumayag si Kuya Kiko kung kaya't wala silang ibang nagawa kung hindi ang manatili na lamang doon. Dahil nga po sa aking mga nalaman, mas lalo lamang lumakas ang aking kutob na mayroong ngang talagang tinatago si Kuya Kiko sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya naman, nagkaisa kami ng mga kasambahay na magplano upang makagawa ng paraan kung paano makakalabas doon. Hinintay namin dumating ang hating gabi hanggang sa makatulog si Kuya Kiko upang makuha namin ang susi ng kanyang bahay. Sa kabutihang palad, hindi naman po kami nabigo na makuha mula sa kanyang pantalon ang susi dahil masyadong mahimbing ang kanyang tulog. Maingat ang bawat kilos na aming ginawa dahil sa takot na baka siya ay magising at kami ay kanyang mahuli. Noong makarating sa tapat ng pinto,
Mabilis kong binuksan ang kandado. Ngunit nagulat kaming lahat nang tumambad sa aming harapan ang nakakunot noong si Kuya Kiko habang nakaharang ang dalawa niyang mga kamay. Nagtanong siya kung saan daw kami pupunta sa paraang nakakatakot na boses. Ang kanyang mga mata ay bigla na lamang namula at ang kanyang mukha ay napuno ng galit. Sa labis na takot, napaatras kaming lahat kasabay ng paglakad niya papalapit sa amin. Nagkatinginan kami ng mga kasambahay at kita ko sa kanyang mga mata ang halo-halong emosyon. Pagtataka, kaba, pagsisisi at labis na takot. Pinilit kong magsalita kahit pautal-utal upang magtanong kung papaano nangyaring nakapunta agad siya sa harap namin. Gayong kanila lang ay nasa loob lamang siya ng kanyang kwarto at mahimbing na natutulog. Subalit, tulad ng aking inaasahan, hindi siya nagsalita. Wala akong nakuhang tugon mula sa kanya. Maya-maya pa, nakarinig kami ng malakas na alulong ng aso mula sa labas. Kasabay nun ay isa-isang napaupo sa sahig ang mga kasambahay, hawak ang kanilang mga tiyan dahil umano sa labis na sakit. Nag-aalala ko namang silang nilapitan at inalalayan, ngunit hindi pa man din lumilipas ang ilang minuto, bigla na lamang bumula ang kanilang mga bibig at nawalan ng malay. Paulit-ulit ko pa silang niyuyugyug, ngunit hindi na po sila nagising pa. Galit akong napatingin sa lalaking aking nasa harapan at pasigaw na nagtanong kung anong ginawa niya sa mga kasambahay. Ngunit tanging nakakainsultong halakhak lamang ang kanyang naging tugon. Ilang sandali pa, nilapitan niya ang 3 kasambahay na nakahandusay sa sahig. Walang pasintabing, dinukot ang kanilang mga puso at laman loob. Sa pagkakataong iyong Kuya Bari, napagtanto ko na kung ano nga ba talaga siya. Hindi siya tao. Hindi ko alam kung anong nangyari sa aking katawan ng mga oras na iyon at hindi ko magawang makagalaw. Tila naistatwa ako bigla dahil sa aking mga nasaksihan. Maging ang aking paghinga ay unti-unting bumagal nang harap-harapan niyang ipakita sa akin kung papaano siya sarap na kinakain ang mga lamang loob ng 3 kasambahay. Nang matapos sa kanyang ginagawa, ngumisi siya sa akin na para bang sinasabing ako naman ang kanyang isusunod. Iyon na ang naging hudyat para ako ay matauhan. Kaya kahit nanghihina pa ang aking mga tuhod sa labis na takot dahil sa aking mga nasaksihan, pinilit ko pa rin makatayo at tumakbo. Ibinuhos ko na lahat ng aking lakas na mayroon ako upang makatakbo papalapit sa pintuan at makalabas. Tumakbo ako ng tumakbo at hindi inalintana ang pagod. Ngunit buong akala ko po, Kuya Bari, ay iyon na ang pinakakarumal-dumal na krimen na aking nasaksihan sa aking buhay. Ngunit hindi pa pala. Nanlaki ang aking mga mata dahil nang makalabas ako sa loob ng bahay na iyon, tumambad sa akin ang mga bangkay ng tao sa daan na wala ng buhay. Nagmistulang sementeryo ang daan dahil sa nagkalat na mga bangkay na alam kong isa lang ang may kagagawa nito. Iyon ay walang iba kung hindi ang lalaking iyon. Matapos kong masaksihan iyon, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Kinabukasan, nagising na lamang ako sa isang hindi pamilyar na silid. Maya-maya pa, may dumating na isang matandang lalaki na sa tingin ko ay isang albularyo.
lumapit siya sa akin at tinanong ang aking lagay. Sabi niya, huwag daw akong matakot dahil siya ang nagligtas sa akin ng gabing iyon. Nakampante naman ako nang malaman ko iyon at agad na nagpasalamat naman. Tinanong niya ako kung ano ba ang nangyari sa akin at bakit ako nasa labas ng gabing iyon. Kaya naman ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Doon ko palang napag-alaman na matagal na raw palang nanggagambala sa kanilang lugar ang lalaking iyon na sinasabing aswang na manlalason. Matagal na raw naghahanap ng makakasama ang sinasabing aswang na iyon. Ngunit dahil nga sa kanyang katauhan ay walang nangahas na manatili sa kanya kapag nalaman nila ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya naman naghahanap na lang daw ito ng mga babaeng ulila na at pinapatira sa kanyang bahay upang kanyang magsilbing kasakasama. At sa tubing mararamdaman niyang nagtatangkang tumakas ang kanyang bihag, lalasunin niya na lamang ito at kukunin ang mga lamang loob sa halip na makawala pa sa kanyang mga kamay. Mabuti na lamang po, Kuya Bari, at hindi ako kumain ng hapunan ng gabing iyon, kung kaya't nagawa kong makaligtas. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin lubos maisip na ang lalaking kumupkup sa akin at nakasama ko sa loob ng ilang taon ay hindi pala tao, kung hindi isang aswang na manlalason. Ngunit kahit ganoon pa man, ang mahalaga para sa akin ngayon ay ligtas na ako mula sa kamay ng aswang na iyon. Bagamat narito pa rin sa puso ko iyong takot na baka muli niya akong matuntun balang araw. Mas pinili ko pa rin mamuhay ng normal at huwag munang mag-isip ng kung ano-ano dahil alam kong hindi ako kailanman pababayaan ng may kapal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras upang ito ay basahin. Lubos na gumagalang, Maria. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Randy. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwentong ito tungkol sa nangyari sa aking anak na itago na lang natin sa pangalang Lilia. Masukal noon ang aming lugar dahil iilan pa lang ang mga kabahayan. Maraming mga puno sa paligid at isa na sa mga punong iyon ay ang puno ng balete. Maraming kwentong kababalaghan tungkol sa punong iyon, ngunit ni isa ay wala namang ebidensya at hindi pa napatunayang may karanasang kababalaghan. Dahil sa murang edad ng aking anak noon ay nahilig siya sa pakikipaglaro sa mga batang kapitbahay namin. Minsan nga ay inaabot siya ng hapon sa pakikipaglaro sa mga ito. Halos lahat ng mga magulang noon sa aming baryo ay binabawalan na maglaro ang mga anak malapit sa puno ng balete dahil nga kabilang iyon sa masukal na parte ng aming baryo. Isa na rin kami sa mga magulang na ganoon at mabuti na lang masunurin ang aming anak na si Lilia kaya hindi kami nababahala. Ngunit iyon ang inaakala namin at hindi namin akalain na dahil doon ay muntik nang mapahamak ang aming anak. Isang hapon, dahil naglalaro si Lilia kasama ang ibang mga bata, nang mapagpasyahan namin ng aking asawa na hayaan na lang muna ang aming anak. Umuwi kami ng bahay at ginawa ang mga gawain namin sa loob at labas nito. Mga bandang 5:00 noon nang pagsabihan ako ng aking asawa na sunduin ang aming anak. Mahal, sunduin mo na roon si Lilia, baka mawili yun doon. Wika ng aking asawa. Napatango naman ako sa kanya bilang tugon at saka nagpaalam upang sunduin ang aming anak. Habang naglalakad,
Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kaba. Ano ba naman itong nararamdaman ko? Susunduin ko lang naman ang anak ko. Bakit ba kinakabahan pa ako? Tanong ko sa aking sarili at saka dali-daling naglakad patungo sa kung saan naglalaro ang aking anak. Noong naroon na ako sa lugar na iyon, ay hinanap agad ng mga mata ko si Lilia. Dumoble ang kabang naramdaman ko nang hindi ko siya mahagilap mula sa mga batang naglalaro. Dahil doon, tinanong ko ang isa sa mga kalaro niya. Nasa na si Lilia? Nagpalinga-linga naman ang batang napagtanungan ko at saka nagwika. Nariyan lang po siya kanina eh. Naglalaro po kasi kami ng tagu-taguan, kaya baka po nagtago siya. Dahil sa sinabing iyon ng bata, hinanap ko ang aking anak. Posible kasing nagtago siya dahil sa laro niya. Naghanap ako na naghanap, ngunit hindi ko siya nakita. Sa kadahilan ng iyon, Kuya Bari, nakaramdam ako ng magkahalong kaba at pagkabahala para sa aking anak. Naku, saan na ba yung batang yun? Saan kaya nagpunta yun? Ako ang malalagot nito dahil sa hindi ko siya nakita. Wika ako sa aking sarili at ipinagpatuloy ko na lang ang paghahanap ko sa kanya. Makalipas pa ang higit 10 minutong paghahanap sa kanya. Hindi ko na malayan na narating ko na pala ang puno ng balete. Sa kadahilan ng iyon, nakaramdam ako ng takot. Hindi ko alam pero naisipan kong tawagin ang pangalan ng aking anak habang hinahanap siya. Lilia, anak, si Papa ito. Halika na, uwi na tayo. Paulit-ulit na wika ko na animoy sigurado akong naroroon lang ang aking anak. 5 beses ko ring inulit-ulit ang pagsabi ng mga kadagang iyon nang maulinigan ko ang boses ng aking anak. Tumatawa ito at tila may kinakausap. Sinundan ko naman kung saan nagmumula ang boses nito, Kuya Bari, at laking pasasalamat ko nang matuntun ko siya. Bago pa man siya lapitan, ay narinig ko siyang nagsasalita. Ang gaganda niyo. Siguro hindi naman masama kung mag-uuwi ako kahit isa sa inyo. Natatawang wika pa nito. Dali-dali akong lumapit sa kanya at noon ay nalaman ko kung ano ang kanyang kinakausap. Lilia, anak, bakit ka naririto? Halika na, umuwi na tayo. Hinahanap ka na ng nanay mo. Saad ko sa kanya. Kaya napalingon sa akin ang aking anak. Naku, sorry po, tay. Sinundan ko lang po kasi ang nakita kong alitap-tap, kaya napadpad po ako rito. Hindi ko naman po akalaing marami sila dito. Natatawang wika nito habang manghang-mangha na pinagmamasdan ang mga lumilipad na alitap-tap sa puno ng balete. Kinarga ko naman siya at sinabing uuwi na kami. Napatango naman siya sa akin, Kuya Bari, kaya dali-dali naming nilisan ang lugar na iyon. Habang naglalakad kami pa uwi, ay pinagsabihan ko siyang wag nang gagawin ulit ang bagay na yun. Napayuko lamang siya at nangako ring hindi na mauulit pa iyon. Napatingin lang ako sa aking anak at saka niyakap siya. Nang walang ano-ano, napansin kong nakakuyom ang kanyang pamao. Dahil doon, tinanong ko siya kung anong hawak niya. Noong una, hindi pa niya gustong sabihin. Ngunit nang sabihan ko siyang isusumbong ko siya sa nanay niya, ang nangyari ay nagsalita siya. Tay, ang ganda po kasi ng alitap-tap eh. Kaya po, kumuha po ako ng isa para iuwi sa bahay. Wika ng aking anak. Ipinakita niya ang nahuli niyang alitap-tap. Kaya nakaramdam ako ng inis sa kanya. Sinabihan ko siyang pakawalan niya iyon. Ngunit hindi niya ginawa iyon. Napaiyak na lamang siya dahil nagagalit daw ako sa kanya. Sa kadahilan ng iyon, hinayaan ko na lang siya, Kuya Bari. Subalit, pinaalalahanan ko siyang huwag pagmalupitan ang alitap-tap at napatungo naman ito sa akin. Pagkarating namin noon sa bahay,
kaagad niyang isinilid sa isang garapon ang nahuli niyang alitaptap. Nilagay niya iyon sa silid at saka pinagmasdan iyon ng mabuti. Hinayaan ko lang siya dahil iyon lang din ang magpapasaya sa kanya. Simula naman ang araw na nagkaroon siya ng alitaptap na mapagmamasdan ay hindi na araw-araw na naglalaro itong si Lilia sa labas ng aming bahay. Hinayaan na lang namin siya dahil mas maigi na iyon kaysa naman maglaro siya at mapadpad muli sa puno ng baliting iyon. Malimit lang siyang nasa silid niya kasama ang alitaptap na nahuli niya. Madalas din naming naririnig na tumatawa ito sa kanyang silid habang pinagmamasdan ang alitaptap sa garapon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong una, akala namin ay maayos lang ang lahat, ngunit lumipas ang mga araw. May kakaiba na kaming napansin sa aming anak. Ayos lang kaya siya kahit palagi siyang nasa silid niya kasama ang alitaptap na iyon? Tanong ng aking asawa sa akin. Napakibit-balikat lang ako dahil ako mismo ay hindi rin alam kung ano ang isasagot ko sa aking asawa. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, naisipan kong puntahan na lang si Lilia sa kanyang silid. Habang naglalakad ako papalapit sa kanyang silid, nakakaramdam ako ng kaba. Hindi ko alam kung bakit, subalit hindi ko iyon pinansin at tinuloy ang aking paglakad patungo sa silid ng aking anak. Noong nasa tapat na ako ng pintuan niya, narinig ko siyang tumatawa at nagsasalita. Ang saya-saya mo talagang kausap. Ang sarap mong kalaro, Tiny. Iyon ang narinig ko na sinabi niya. Sa kadahilan ng iyon, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid nito. Nagulat pa ako noong sumilip ako sa silid nito. Nakita ko kasi ang aking anak na nakaupo sa kanyang kama at animoy may kausap. Napatingin ako sa garapon kung saan nakalagay ang alitaptap, ngunit wala ito roon. Pinagmasdan ko ng maigi ang aking anak hanggang sa may napansin akong tila may katabi itong nilalang. Mas maliit siya kumpara sa aking anak at kumikinang siya na tila isang alitaptap. Nalaki ang aking mga mata. Kinusot-kusot ko pa nga ito, ngunit totoo ang aking nakikita. Ngunit hindi ako nagpatalo sa aking kaba. Makalipas ang ilang minuto, narinig kong nagsalita ang aking anak. Sige na, mamaya ulit tayo maglaro. Pumasok ka na sa garapon. Saad nito. Doon ko lang nakumpirma ang lahat nang makita kong tumayo ang nilalang sa harapan ng garapon at bigla na lang lumiit na tulad ng isang alitaptap. Pumasok ito sa garapon kaya isinarado iyon ni Lilia at nahiga na sa kanyang kama. Dahil gabi noon, hinintay kong makatulog siya. Nang tulog na siya, nilapitan ko ang garapon. Walang pagdadalawang isip na kinuha ko iyon at inilabas sa silid niya. Nakita ko pa ang aking asawa na hawak-hawak ko iyon. Kaya tinanong niya ako kung ano ang gagawin ko roon. Sinabi ko na lang na pakakawalan ko iyon. Wala namang nagawa ang aking asawa kaya lumabas ako ng aming bahay. Noong nasa labas na ako, nagulat ako sa aking nakita. Napakaraming alitaptap kasi sa paligid, kaya pinakawalan ko na ang alitaptap na nasa garapon. Pasensya ka na sa anak ko ha, dahil hinuli ka nila. Sa ngayon malaya ka na at sana ay maging masaya ka. Pasensya na.
Seryosong wika ko habang kinakausap ang mga alitaptap na nasa harapan ko. Tuloy pa rin ang pagkabog ng aking dibdib nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Ngunit hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay parang naintindihan nila ako. Muli akong nagsalita. May isang hiling sana ako sa inyo. Kung maaari, buruhin niyo ang isip ng anak ko sa nangyari para hindi siya mahirapan dahil itinuring ka na niyang kaibigan. Hindi ko alam, Kuya Bari, ngunit nung mga oras na iyon, hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon. Maya-maya'y kinilabutan ako ng grabe dahil nakita kong nagtipon-tipon naman ang mga alitaptap at sa isang kisap ng aking mga mata, nawala ang mga ito. Hindi ko alam kung anong kahinatnan ng ginawa ko. Ngunit naisip kong mas mabuti na iyon kaysa parusahan kami ng mga engkanto dahil sa pagkuha ng anak ko sa isang miyembro nila. Pumasok ako sa loob ng aming bahay at nagpahinga na kaming mag-asawa. Kinaumagahan, nagising ang aking anak na tila walang nangyaring kakaiba. Nagtaka ako dahil tila hindi niya naaalala ang tungkol sa alitaptap niya. Wala man lang kasi siyang sinabi tungkol rito. Napangiti naman ako at tila nabunutan ng tinik dahil tinupad nila ang aking hiling na wag nang ipaalala kay Lilia ang mga nangyari. Kahit papaano, hindi na kailangang masaktan ni Lilia dahil wala na ang kaibigan niyang alitaptap sa isang engkantong mula sa puno ng balete. Ngunit akala ko po ay doon na natapos ang aking problema. Isang hapon, nawawala ulit si Lilia. Hinanap ko si Lilia ngunit hindi ko siya matagpuan. Lumabas po ako ng bahay at tumungo sa mga kalaro niya. May nakapagsabi na pumunta daw si Lilia doon sa puno ng balete. Nataranta ako ng mga oras na iyon at dali-dali akong tumungo sa puno ng balete. Halos nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga sandaling iyon, kaya mas lalong nadagdagan pa ang aking kaba. Pagdating ko po doon, Kuya Bari, sumalubong sa akin ang napakaraming alitaptap. Halos punong-puno ang buong puno ng balete. Maliwanag na maliwanag ito at kamangha-mangha kung ito'y makikita mo. Tinawag ko ang pangalan ni Lilia, ngunit hindi ito sumagot. Umikot ako sa bandang likod ng puno at doon ay may narinig akong tawa ng isang bata. Muli kong tinawag ang pangalan ni Lilia at napagtanto ko siya ang naririnig ko dahil sumagot ito sa akin. Tatay, ang saya-saya ko po dito. Masaya silang kalaro, ang dami-dami na nila. Muli akong sumigaw at sa pagtawag ng pangalan ng aking anak ay may halo na itong pag-alala. Lilia, nasaan ka ba? Magpakita ka na. Umuwi na tayo. Nasaan ka, Lilia? Seryosong tugon ko. Tatay, dito lang po ako. Masaya na po ako dito. Sabi nila, dito na ako titira. Masayang wika ng aking anak. Lilia, anak ko! Iyon na lang ang huling katagang nasabi ko bago bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ko. Inabot na ako ng gabi doon kahihintay sa paglabas ng anak ko. Tinatawag ko pa rin ang pangalan niya, ngunit katahimikan lang ang sumagot sa akin. Maya-maya'y dumating ang asawa ko at sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Nalaki ang kanyang mga mata at humagulgol ito at hindi talaga siya makapaniwala. Inabot na kami hanggang mag-umaga, ngunit hindi na muling sumagot si Lilia. Ilang araw kaming pabalik-balik doon sa lugar na iyon at sa kasamaang palad, hindi na namin nakita pa ang aming anak na si Lilia.
Walang makapaniwala sa nangyaring iyong Kuya Bari. Naging misteryo ang pagkawala ng aking pinakamamahal na anak. Magpasangga ngayon, naiiyak pa rin po ako habang isinusulat ang email na ito. Miss na miss ko na ang anak ko. Sana makita ko siyang muli. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan dahil sa pagkawala ng aking anak doon sa puno ng balete. Salamat po ng marami at sana po'y mabasa niyo po ito. Lubos na gumagalang, Randy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.